Paano mo nga ba maiwasan na ma-obsess sa isang tao, sa partner mo? Especially kung nasa sitwasyon ka ngayon na parang hindi ka na mabubuhay kung wala siya. Or lahat ay gagawin mo, i-compromise mo, makuha lang yung gusto mo, makuha lang siya. And that's a very, very big problem. Kasi the more ka na na-obsess sa isang tao, the more naman yan na lumalayo sa'yo. Why? Kasi nagiging toxic ka, nagiging controlling ka, and ang nangyayari ay nasasakal yung partner mo. Kaya, sino ba naman ang gusto na masakal? Of course, lumayo sa'yo. And yun yung pinaka-masakit na part. Okay? That is why, sa video na ito ay share ko sa inyo ang mga dapat mong gawin para maiwasan ng ma-obsess. Kung nasa obsession stage ka na, i-apply mo pa rin ito. Kung papunta ka pa lang doon, i-apply mo na to bago ka makapunta doon. Kasi, ang mas mahirap, yung makarating ka sa estado ng buhay or obsession mo na kahit ikaw mismo gusto mong pigilan yung sarili mo pero hindi mo mapigilan. Ikaw mismo gusto mong pigilan yung katawan mo pero hindi mo mapipigilan. So, yun yung iniiwasan natin na mangyari sa'yo. Okay? Tuturo ko yan sa video na ito. Kaya, let's go. Mga kapatid, there's nothing wrong actually sa word na obsession. Because even me, I am obsessed with my personal growth. I am obsessed with my development. I am obsessed with the Lord. And there's nothing wrong with that. Yun nga lang, kapag na-obsess kasi tayo sa partner natin and dun tayo magkakaproblema. Kasi sabi ko nga kanina, nagiging toxic ka na. Minsan, nagiging controlling and manipulative ka na. Minsan, andun na yung mga behavior ng mga pa-victim just to get your partner, just para lang makita nila that you are right kasi nga obsessed ka. And then at the same time, actually when you are obsessed to someone, walang personal or walang deep or walang peace actually sa'yo, walang joy sa'yo because you're always obsessed ng kanyang attention, ng kanyang time, ng lahat-lahat sa kanya. And the problem with that is that hindi ka nakokontento. The more actually that you are desiring, the more that you are obsessed sa kanya, the more actually that you are not content kung ano yung nare-receive mo, kung ano ang nakukuha mo. Because that is the problem of being obsessed. And you will never find rest. You will never ever satisfy yourself. You will never ever find satisfaction when you are obsessed. That's a problem. And most of the time, sabi ko nga, the more ka na na-obsess isang tao, the more yan na umiiwas sa'yo. Kasi ayaw niyang masakal. So, ano ba ang pinaka-the best na dapat mong gawin? Yun ang ituturo ko. Proceed na tayo sa number 1. Number 1 is that allow God to heal you. Allow God to heal your broken heart, to heal you inside. Kasi to be obsessed with someone, actually, na-affect ito or dahilan nito, yung mentality ng kanyan is dahilan nito yung nakaraan na buhay mo. Kung kumusta ka, pwedeng factor is that your family, kasi hindi ka masyadong nakaramdam ng pagmamahal sa kanila. That is why you are looking ng pagmamahal sa ibang tao or hindi ka nakaramdam ng attention, ng care sa kanila. That is why you are forcing that thing to someone para may pakialam din sa'yo or para mamahalin ka. Because that's what you are missing inside you. Or maybe sa past relationship mo because hindi ka masyadong minahal or may trauma ka and then gusto mo na mamahalin ka. That is why you are obsessed that lahat ay gagawin mo, i-compromise mo para makuha mo lang kung ano yung gusto mo. And yun ang problema. Kasi ang problema dyan is that something inside you. It's not outside. So, the only being that can help you, it's not yourself, it's not your uncle, it's not me. It's only God. Allow God to heal you. Allow God na gamutin ko naman yun. I-fix yung mga bagay na yun. Yung mga missing, yung mga broken inside you. Allow God. Even right now, if you are convinced and if you are convicted that there's something inside you that is speaking na sabi, yes, allow me to come. I-open mo yung puso mo because that is the time na i-fix niya. Kasi once na na-fix na inside you, you are not broken inside, then hindi ka maghanap ng anumang validation, confirmation, sympathy sa ibang tao or attention or hindi ka na magmamakaawa ng attention sa ibang tao. Why? Kasi buong-buo ka na inside. The reason why you are obsessed to someone because you are broken inside. There is missing inside you that you are looking outside yet you cannot find it outside. Allow God to heal you. And if you are willing or if it is okay for you, let me pray for you. Let me help you, okay? Father, I pray because of your name, in the name of Jesus Christ, that Lord, fill this person's heart with love, joy. Fix, Lord, every issues, every brokenness. I pray that you will heal them in Jesus' name. That's the number one
solution. Proceed tayo sa number 2 na dapat mong gawin. Please i-apply nyo ang lahat ng to. I may not be the perfect advisor. I may not be the perfect na, kailangan mo. Pero kapag matutunan mo na ina-apply yung mga advices ko, trust me, kayo din lang ang benefits. Okay? Proceed na po tayo sa number 4 is that make sure to redirect your focus. Instead of focusing lahat-lahat sa kanya, mag-focus ka rin sa sarili mo, sa development mo, sa skills mo, or sa ibang bagay, business developments. Mag-enroll ka ng mga courses online para lang may redirect yung focus mo. Kasi ganito, even if God will heal you, God will help you inside, if walang pagbabago outside, walang pagbabago ng setup mo outside, kung ganun pa rin yung ginagawa mo outside, then magiging useless kasi hindi pa rin mababago yung isip mo, hindi pa rin mababago yung ginagawa mo. The more actually na ginagawa mo ang isang bagay, papasok yan sa subconsciousness mo, and once na pumasok sa subconsciousness mo, kahit hindi mo naisipin, ginagawa mo. Kaya nga minsan, gusto mong pigilan yung sarili mo na gawin ang isang bagay, pero dahil nakasanayan na at palagi mong ginagawa, hindi mo ito mapigilan. Why? Kasi pumasok na sa subconsciousness mo. So, ang next na gawin mo is that make sure na ang dati mong ginagawa sa kanya, kung palagi kang nakafocus sa kanya, kung palagi mo siyang iniisip, kung palagi kang nag-iisip ng way para makarating sa kanya, mapunta sa kanya, o makuha mo siya, then redirect it. Huwag mong ulitin na gawin. In that way, mabe-break actually yung cycle. In that way, hindi na ulit mangyayari kung ano man yung nangyayari sa'yo or nangyayari na sa'yo. Mag-redirect ka. Yung focus mo, alisin mo sa kanya. In that way, trust me. Once na mayroong, hindi naman pwede kasi na yung isip natin or yung kaluluwa natin pwedeng mamangka sa dalawang river. So, either you give up on yourself and focus to Him, or give up on Him and focus to yourself. I never said na hindi mo na siya mahalin, kasi maybe mahal na mahal ka talaga. Yun nga lang, natutoksikan na siya sa pagiging obsessed mo. But you need to focus sa development mo, sa sarili mo. Begin to meditate, begin to pray, begin to read the Word of God, or begin to focus sa mga courses na kung saan magbibigay sa'yo ng something na value. Huwag ka mas focus masyado sa Facebook, scroll TikTok, kasi wala ka namang nakukuha dyan panay entertainment lang. Kaya ang buhay mo ngayon nagiging entertainment, naging kakatawanan lang. Okay? Mag-focus ka sa mga bagay na kung saan merong may dadagdag sa buhay mo. Merong value na may dadagdag sa buhay mo. May kwenta na may dagdag sa buhay mo. So, ganun lang kasimple ang dapat mong gawin. So, una, mahirap. Kasi nga sabi ko, nasanay na yung isip mo or yung mentality mo sa kanya. Pero, kapag you keep on doing and doing and doing it again, refocusing on yourself, believe me or not, everything will follow. Everything will be okay. Makaka-move on ka din, makakarating ka rin. So, kung ano mang gusto mo. Okay? Madedevelop na rin yung puso na binavalue mo rin yung sarili mo at hindi yung palagi ka na-obsess sa ibang tao. Trust me, I know what I'm talking about, and if you do it right, you are the one who will benefit it. Okay? And last but not the least, na tips ko sa inyo, number 3 is that fear of being alone should be overcome. Yes, and let me pray for you just a little bit after na-explain ko sa inyo. Kasi once na andun yung mentality na palagi kang takot na mag-isa, palagi kang takot na walang kasama sa buhay, or nahiya ka kasi ikaw lang yung walang partner sa inyong mga kapamilya, magkakapatid, or sa inyong mga kaibigan, katrabaho. That is why andun yung feeling that hanggat maaari ayaw mo maging alone, hanggat maaari ayaw mo mapag-isa. And yun yung problema, kasi once na ganun yung mentality mo, maghanap ka by force or by manipulation, maghanap ka na magmamahanap ng partner mo. In a way, sabi ko nga, ima-manipulate mo na ang situation. You're becoming evil and wicked just to take whosoever you want. And that's the problem. So, you need to overcome that, because in the first place, we are not alone. Andun yung mga kapamilya. Kung wala kang kapamilya na nagmamahal pa sa'yo, for the meantime, pray for them. Kung ganyan sila, kung hindi ka pa minamahal, tinatanggap, pray for them. Kung wala pa, mga kaibigan, meron naman siguro. My best friend, katrabaho, meron naman siguro. Church, meron naman siguro. Or overall, ito ang sigurado ko na hindi ka iniwan. Ang Panginoon, meron at meron siya. You'll never be alone if you are in Christ Jesus. That's one thing that I learned in my life, that naranasan ko na nagkaroon ng something sa buhay, ng pera, pero
I feel like I'm alone. Until the time that I found Jesus in my life, I found Him and He loves me so much. He died for me. He given me new life, new hope, and He leads me to the path of righteousness and holiness. I will never be righteous because of my good deeds, because of I advise you like this. No, I will never, ever magiging malinis sa harapan niya. I am clean because of Him. I don't deserve anything, but He qualified me. He made me deserve everything. Yun yung the best na nakikilala ko sa mundo ito, ang Panginoong Jesus. It's not religion. It's not the church, but it's God, because He reveals unto my heart that may purpose pa pala ang buhay ko. May mas maganda pa pala para sa akin. That is why I'm encouraging you, and I am telling you the truth that you'll never be alone if you're in Christ. He's always there for you. Kahit sa time na hindi mo siya ramdam. Merong kanta na sinasabi, even though I don't see it, you're working. Even though I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Favorite na, ang sarap ng kanta na yan. Ang ganda kasi that's the true nature of God. Minsan hindi mo siya nararamdaman, pero trust me, He is always inside you. The Bible says that He dwells in you. So, allow me to pray for you mga kapatid, kahit sa maikling panahon lang or sa maikling oras. Father, I thank you that this person already overcome the fear of being alone, because he knows or she knows, and you will confirm it to them that they are not alone, that you're always there beside them. Touch their heart, touch their life. May they know that you are with them. In Jesus' name, amen. So that's it. Maraming salamat po. Please share this video. Please like this video.